Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ang lahat ng papuri ay tanging sa Allah, mapagpalat mahabagin. Saksihan natin na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at si Propeta Muhammad ay kanyang huling sugo. Pinapasalamatan natin ng Allah higit sa lahat sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng anong meron sa atin ngayon. At isa sa pinakamagandang binibigay niya sa atin ay itong paghahanap ng kaalaman na kahit na sa paraan lang ng ating social media, ay alhamdulillah kahit papano meron tayong gantimpala na binibigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nag-aaral sa ating mga kasama na nasa bahay sa kaparaanan ng social media. At ganoon din yung ating mga kaka ngayon na mga kasama natin na walang sawa at walang kapaguran na magbigay sa atin ng da'wa at ilang Ramadan na first time tayo magra-Ramadan dito sa area na ito. Maso niya ba first time sa Maya? Ito yung first na Ramadan natin dito, inshallah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah, yung mga kasama natin, yung sponsor natin, ang ating mga kasama palagi, no? Na palaging nakatulong at kasama natin na nagpapalaganap ng mga aral patungkol sa Islam sa abot ng aming makakaya. Kung naiintindihan ninyo yung topic kanina ni Sheikh Yasir ay napakaganda at about sa puso na palagi niyang binabanggit sa atin na pakaingatan nating lahat. Ito yung pinaka dapat na iniingatan ng isang tao, no? Anyway, itatouch lang natin sa Ramadan itong mga topic natin na gusto kong may bahagi sa inyo sapagkat mga ilang araw na lamang, hindi na tayo aabutan or eksaktong isang linggo, maaaring eksaktong isang linggo. Sabi nga ni Kaka-Ustads kanina, baka sa Sabado or sa Sunday tayo, inshallah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon ng moon sighting or ng starting ng ating fasting. So isa yan sa pinakadapat nating pinapahalagahan bago mag-start ang ating buwan ng Ramadan ay yung paglilinis ng ating puso. Napakarami po nung nag-research tayo kasi nga nung mga nakaraan ay isa sa topic natin sa khutbah is yung paglilinis or yung pag-prepare natin, pagre-ready, paghahanda sa pagdating ng buwan ng Ramadan, at napakaraming ugnayan at napakaraming topic na dapat nating talakayin patungkol dito sa paghahandang ito. At isa ito sa number one na ibinibigay sa atin ng mga ulama natin na nagsulat ng kanilang mga research ay yung paghahanda ng isang tao sa kanyang puso, which is napakalaking function nito, katulad nga na nabanggit sa atin kanina ng ating ustads na itong pusong ito ay kailangan nating pakaingatan, no? Number one dito ay ang ating intention, which is kailangan na ang isang tao ay magkaroon ng napakagandang intensyon. Ang intensyon na ito ay wala pong nakakakita dito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binanggit niya ng 3 beses na ang takwa, sabi niya, at takwa ha huna fa asyara biyadihi hakadha. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsasabi ng 3 beses, o nagsabi siya ng 3 beses, yung takot sa Allah ay nandito, at ginaganito niya yung kanyang daliri. Tinuturo niya yung kanyang daliri sa puso niya. So ibig sabihin, yung puso natin, dyan natin isisingit at ipapasok ang ating takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Number one na hikmah ng pagdating ng buwan ng Ramadan ay yung pagbanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tingnan ninyo yung pagkakabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaykumus siyam, ipinag-utos sa inyo ng inyong Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kutiba alaykumus siyam, pinag-utos sa inyo ang pag-aayuno, pagpupuasa. Katulad ng pag-uutos sa mga nauna sa inyo. Ibig sabihin, hindi lang tayo
na mga Muslim sa umma ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpa-fasting na ito, kundi pati yung mga naunang mga tao inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpupuwasa. So kaya wag tayong magreklamo, bakit tayo lang ang inutusan ng Allah? Hindi, kasi may mga nauna pa sa atin na inutusan din ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpa-fasting, katulad ni ni Daud, at iba pang mga propeta, no? Lahat ng yan ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-fasting, katulad din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Ibig sabihin kasi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay binanggit niya, taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima, iniiwan ko sa inyong dalawang bagay, kung inyong panghahawakan, hindi kayo maliligaw. Magpakailanman, abada, hanggang sa pagkagunaw ng mundo, sundin ninyo ito, hindi kayo maliligaw. Ibig sabihin, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang Quran at sunna ni Propeta Muhammad, sunna ko, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling sabi, na kapag tayong mga tao sa panahon natin ngayon, after ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang pagkagunaw ng mundo, kailangan mong sundin ang Quran, kailangan mong sundin ang hadis. So ano yung bunga? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yang ipinag-utos ko na yan sa inyo na pagpa-fasting, pagpupuwasa, ay kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Anong pinakabunga nito? Yung takot ninyo sa Allah ay nandoon sa inyong pagpa-fasting. Kaya nga napakahalaga nito eh. Kaya nga yung topic kanina ni Ustaz Yasser ay napakaganda, kasi ilang beses niyang binanggit, katulad ng binanggit niya kanina, ulitin ko lang, ay na-quote na binanggit niya, itong sinabi ni Abu Huraira, na sabi ni Abu Huraira, ang puso, yan yung leader, yan yung dato, yan yung leader ng iyong katawan. At yung sundalo ng leader na yan, itong puso na yan, siya yung leader. Kung ano yung ipipitik niya sa'yo, yun yung gagawin naman ng mga sundalo niya. Ano yung sundalo? Yung kamay mo, yung paa mo, yung tuhod mo, yung ulo mo, yung dibdib mo, lahat ng yan, kahit yung mata mo, yung ilong mo, nabagit kanina ni Ustaz, yung ilong mo, nandoon pa rin yan sa puso. Siya pa rin yung hari niyan. Kaya kasabi niya, minsan may sumisinghot, nakala mo, hangin lang ang pakinabang ng ilong natin, di ba? Pero meron niyang ginagamitan nila ng kasamaan, which is sumisinghot sila, ang sinisinghot nila ay mga pinagbabawal na gamot na haram. So yun yung sample na ang isang tao, kapag ka hindi malinis yung kanyang puso, sa pagdating ng buwan ng Ramadan, anong palatandaan? Yan yung mga tao na may mga kagalitan, may mga kaalitan, may mga katampuhan. Yan yung mga tao na yan na may palatandaan na ganyan. Pagkatandaan ninyo, bigyan ko kayo ng isang kwento na kinuwento mismo ito ng ito ay kwento sa kay Jibril alayhi salam at mga anghel. Si Jibril alayhi salam at mga anghel, tinanong ng mga anghel si Jibril. Sabi niya, ano bang nangyayari sa mga araw na yan? Itong buwan ng Ramadan na yan, sa mga gabi na yan, sa Laylatul Qadar na yan, ano ang ginagawa ng Allah? Sa mga alipin niya. Sabi ni Jibril alayhi salam, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na yan ay tinitingnan niya, fima man al hadis, tinitingnan niya, kasi ito kwento ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kaganapan sa langit, sa mga anghel, na tinanong si Jibril ng mga anghel. So anong nangyayari? Sabi ni Jibril, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sa alipin niya. Tayong mga tao, anong ginagawa ng Allah? Tinitingnan niya, pinakikinggan niya, yuzakihim, inaalala niya, nadara ilayhim, tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw nga, tinitingnan ka lang ng crush mo, gigil na gigil ka na. How much more kung ang Allah subhanahu wa ta'ala magtitingin sa atin?
Ha? Kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kumaga sa kanatay pagsulagid, okay da, mga sagunaban niya mga timpo na pag marinig mo sa Facebook, naka-shoutout si ganito. Di ka mo ipagsulagid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mo lang isipin na kung ang Allah ang mag-iisip sa'yo. Bakit? Kasi yung paghihirap mo sa buwan ng Ramadan ay talagang pahirap sa isang alipin. Kaya nga ang Allah ay binibigyan niya ng awa yung mga alipin niya sa mga panahon na ito. Kaya nga sabi ni Jibril, ang Allah tinitingnan niya itong mga taong ito. Inaalala niya yung mga taong ito, si Abdullah, si Muhammad, si Ahmad, lahat ng yan inaalala ng Allah. Pero meron siyang 4 na hindi inaalala. Allah. Meron siyang 4 na hindi inaalala. Pag sinabi natin na merong 4 na klase ng tao na hindi niya tinitingnan, hindi niya inaalala, hindi niya binibigyan ng pansin, matakot ka na. Sa madaling sabi, delikado na ang fasting mo, ang sadaka mo, ang tahajjud mo, ang tarawih mo, ang Laylatul Qadr mo ay wala ng halaga. Bakit? Kasi kung ang reward ng yan, lahat ng bagay ng pagpa-fasting mo, sadaka, tahajjud, tarawih, etc., etc. Kung ang reward ng mga bagay na yan ay kukunin mo, saan mo kukunin? Kukunin mo sa Allah. Ano yung binanggit ng Rasul sallallahu sa Hadisul Qudusi? Kullu amalu binu Adam lahu. Lahat ng ginagawa ng anak ni Adan. Ibig sabihin lahat ng ginagawa natin ay sa kanya na yun. Illa siyam, maliban sa pagpapasting, pagpupuwasa. Kasi yung pagpupuwasa na yan, sabi ng Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ako ang magmamay-ari niyan, ako ang may-ari ng pagpapasting, pagpupuwasa ng isang tao, ako ang magbibigay ng reward ng pagpapasting niya. Ngayon, nagfasting ka sa buwan ng Ramadan, kikiklaim mo sa Allah, pero sa araw na yan, sabi ni Jibril, tinitingnan ng Allah, inaalala ng Allah yung mga taong nagpa-fasting na yan, nagpupuwasa, nagtatarawih, nagtatahajjud, nagsasadaka, lahat-lahat. Pero merong 4 na hindi tinitingnan ng Allah, hindi inaalala ng Allah, hindi niya bibigyan ng pansin. Sino ito? Number 1 na binanggit ni Jibril dito, yung aqul walidain, yung mga lumalaban sa mga magulang nila at nagtatampo, binibigyan nila ng pasakit, binibigyan nila ng hindi magandang pag-uugali yung mga magulang nila. Ibig sabihin, baka ingatan natin na tayong mga anak, lalong-lalo na yung may mga magulang, sapagkat kung hindi magandang ugnayan mo sa magulang mo, magtaubat ka. Dahil solusyonin niya. Wala pong ibang solusyon kundi magtauba. Tauba po ang solusyon nito. Kasi katulad nung nga na nabanggit ni Ustaz kanina, kung humingi ka ng sorry, pero hindi ka nagbago, wala pa rin. So, ibig sabihin, itong pagkikibagay, pagmamahal sa magulang, ay nararapat sa lahat ng anak at obligado itong gawin ng anak sapagkat pag hindi niya ginawa ito sa kanyang magulang, kasama siya sa pinapagalitan ng Allah. Hindi titingnan yung reward ng kanyang pagfa-fasting, yung reward ng kanyang tarawih, tahajjud, Laylatul Qadr, walang kwenta sapagkat pag ikiklaim mo sa Allah, yun yung binanggit ni Jibril, hindi kayo tinitingnan ng Allah. Hindi kayo inaalala ng Allah. So ngayon, claim ka na, ya Allah, saan yung kiklaim ko yung fasting ko? No, hindi ka papansinin ng Allah. Walang kwentang mga bagay na ginawa mo. Bakit? Kasi lumalaban ka sa iyong mga magulang. Number 1. Ganon kahigpit, ganon kadelikado yung mga bata na lumalaban sa magulang. Number 2. Binanggit ni Jibril alayhi salam na mga hindi pinapansin ng Allah, hindi niya binibigyan ng pansin, yung mga tao na umiinom ng alak. Umiinom ng alak. Baginom sa makalangot. Akala nung iba, simple-simple lang. Padali kay kapitbahay ng gana ng mga sakakayo, kay wala tayong pakialam dyan, kay labas sila sa ating pananampalataya. Yung mga Nasrani, yung mga Christian na kapitbahay mo, hayaan mo sila. Pero sa kana na pag-claim ka, kung nag-claim ka na ikaw ay Muslim, tigilan mo yung pag-inom mo ng alak sapagkat ito ay gumagawa ka ng napakalaking kasalanan. Napakalaking kasalanan. So ibig sabihin, itong pag-inom ng alak, delikado, napakadelikado ito.
Isa ito sa pinakamalaking kasalanan na katulad din ng paglaban sa magulang. Malaki palang kasalanan ito. So kapag ikaw, meron kang tanduay, meron kang alak sa loob ng bahay mo, itapon mo na. Kasi kahit na mag-fasting ka ng mag-fasting, magsadaka ka ng magsadaka, magtarawih ka pa, magtahajjud ka pa, pag i-claim mo, kasama ka sa hindi papansinin ng Allah. Pangatlo, ang binanggit dito ni Jibril, na binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, yung mga tao na may tampuhan or hindi nakikipag-usap, alladhi la yatakallam akahu fawqa salasa ayyam. Yung mga tao na hindi nakikipag-usap sa mga kaibigan niya, mga kasama niyang Muslim, nang lumagpas sa 3 araw. Ito marami sa atin ngayon. Ha? Iyamong tado ni Ridwanan, kasama dito. Madakli mayaba. Naalala nyo yung ito hadis din ito, yung Laylatul Qadar, kasi kasama ito sa bahas ko. Naalala ko lang na ang Laylatul Qadar, alam pala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kailan bababa. Alam ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kung ito yung gabi na ito, yan yung gabi na yan, bababa ang Laylatul Qadar. Ngayon, nung papunta na siya ng masjid at i-announce niya yung Laylatul Qadar, ay alam ko kung kailan bababa, may nadaanan siya nagsusuntukan na 2 lalaki, nag-aaway. Ha? Nagsasagutan, pagsuntuka, 2 magkaibigan ito. Ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inawat niya yung 2 magkaibigan na ito at pinangusyatanin. Tingin talang kano, hindi maganda sa Islam ang nag-aaway ang magkaibigan. So nung time na yon, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam binigyan ng Allah ng kapahintulutan na mawala sa kanyang memory kung kailan darating yung Laylatul Qadar. Nalipatan na nito. Nakalimutan niya kung kailan bababa yung Laylatul Qadar. Ang sabi ng mga ulama, isa sa hikmah dito, ang ayaw ng Allah doon sa mga tao na nag-aaway, kaya nga dito sa atin, waliyadu billah. Ano to, delikado. Ha? Sa sobrang daming nag-aaway, sa sobrang daming pagsimanga, hindi pala papansinin ng Allah. Kaya maghanap-hanap na tayo, tingnan natin, i-check natin yung ating puso. Meron ba akong kaibigan na namuhian ko? Meron ba akong kaibigan na hindi ko gusto? Kasi kung meron, pilitin mo sa sarili mo na mapatawad mo siya at makausap mo siya. Medyo mahirap din itong gawin. Medyo mahirap na gawin. Kasi sa atin nga, kunting bagay lang, kumuha na ng baril, binaril, hindi lang basta nakipag-away, kundi nakipagbarilan pa. Waliyadu billah. Karito sa ginawa, ito ay reality na nangyayari sa atin sa area ng Bangsamoro, nakakalungkot, umandanggay na adang pagtimbakan. Umaneleno ba nyusanan? Tinimbak. Anan to, katon ka na disgrasya, ka na kainambos. Lahat na yan meron. Ganon katindi dito sa ating ngayon, dito sa area ng Bangsamoro, waliyadu billah. Numanan pa na eleksyon na niya, waliyadu billah. So kasama yon, 3 na. Pangatlo, ang pang-4 dito na binanggit ni Jibril alayhi salam, yung mga tao na yung kapatid niya sa by blood, kanina kaibigan lang, ngayon by blood, ay hindi sila mabuti sa isa't isa. So yung kanina kaibigan, ngayon yung mga tao naman na magkakapatid by blood ay hindi mabuti sa isa't isa. So delikado. Binanggit din kanina ni Kakaustaz na nang dahil sa tingnan ninyo mga leaders natin, kung ngano agama Islam, naungano agama, ang bunga ng relihiyong Islam sa mga leaders natin, batuhin mo ng, ang daming binabanggit sa kanila, itong mga leaders natin hindi marunong mamuno, ang mga leaders natin ngayon sa Barm hindi marunong maging leader, yung mga leaders natin hindi nakikita yung mga tao, yung mga leaders natin, etc., etc., samantalang ang daming project, ang daming tabang, ang daming babahay, ang daming umikot ka sa buong Barm ngayon, kahit yung sulok-sulok ng mga lupa, may simento.
Pero hindi nakikita ng mga tao yan na nilalakaran nila, tinatakbo ng sasakyan nila, hindi nila nakikita kasi binulag nilang kanyang sarili nang dahilan sa pagkamuhi. Waliyadu billah. Tapi niya, masal kita noon, ang kalsada saan niya, di ko katawag ka na, kan mo sa kalsada saan. Doon sa amin, sa special geographic special geographic area na niya. Adun talaga sa kami, napakatigil ba? Sabab sa pagmamahal niya doon sa amin, sa tuwa niya, saya niya na nakarating sa kanila ang barn. Tigin uman mapita na, uman ako tigin mag-stretching, baliw ko siya ba tigin kapasagod sa bayang sa Fajar, magan mapita tigin na, uman ako tigin sumiyaba sa karsada ba niya tigin na padyumang ko'y karsada. Sabab sa guni-guni ko tigin mo kami na karsada kasi tigin na pandagan. Nangapon si bapa niya tagasama sa area namin na isdidi ng pandaga kuana kagi na pa uli ginapawas kadayangan nga may tumo ni pahamo din nasasa ka kalsada ludap ka sa pahamo din na nanangango na kalsada pia kumpanya na word po danan nahe ka ba? Na kumpanya mismo kahit saan ka ngayon na nagpunta kami ng island sa Basilan meron diyang sasakay ka muna ng pambot or speedboat doon sa pinuntahan namin island din ito. Go kami makumalo. Tikungi kalsada niya kanakasya. Hindi nisa ko yun sa totoo lang, hindi ko inisip na may kalsada doon. Kasi sabi ko bilipag ka pa siya banagit ka mo sa simento no padad, pero meron. Na may may groundbreaking ang tuandog mga turnovers namin sa mga classroom saan sa area na tawi-tawianan. Puntang Banaran Island. Banaran Island. Taman sa nangalid mamo sa mga taga Simuay ang gagalbog sa pag-supply buwento sa tabang. Nanaba di pang kelay. Mapasang So, yan yung sinasabi natin. Pero alhamdulillah, itong leaders natin, kahit na anong ginagawa sa kanila, hindi talaga sila magsasabi ng negative sa mga kasama nila. Minsan may narinig ako dito, this is my last, na isa sa mga leaders natin, hindi ko na babanggitin kung sino. At hindi ko rin babanggitin kung anong yung situation. Tinanong siya, Bapa, bakit ninyo pinapadalahan ng project yung area na ganito na ito man yung number 1 na kumakalaban sa inyo? Ito, narinig ko mismo ito. Anong sabi niya? Hindi, sabi niya, pwedeng iantala natin yung project kasi yung leader doon ay kumakalaban sa atin. Hindi man, sabi niya, wala tayong kalaban doon. Kasi kung i-hold natin yung project na yan, sa pagkakalala ko sa pagkakabanggit niya, kung i-hold natin yung project na yan dahil nga yung leader doon ay hindi sumusunod sa atin, ang kawawa doon is yung mga taong bangsamoro. Kaya hindi ka pa kay i-hold tanuin ng kakanatanong tampil. No. Ganun ang hikma ng mga matatandang ito. Ganun ang pagmamahal niya sa atin. Pinapakita nila na napakamahal nila, kaya napakaraming project din sa areang yun. So, alhamdulillah, at least ngayon, buwan ng Ramadan, inshallah SWT, next week, Allah mabalik na Shahr Ramadan, katulad ng inshallah, Allah maamin na iparating niya sa atin ang buwan ng Ramadan na nang sa gayon ay katulad ng papaparating niya sa buwan ng Shaaban, inshallah, Allah maamin, sapagkat napakahalaga ng buwan ng Ramadan sa atin. At naway magkaroon pa tayo ng maraming mga lectures at maraming mga kabutihan na magkukuha dito sa buwan ng Ramadan. Wa qulu qawli hada, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.